Siguro kahit kayo, magsabi tayo ng totoo, naniniwala kayo sa sinasabi niyan. Unang-una, 25 billion ang dineliver niya. Alam niyo ba gaano karami yun? That is 25,000, 1 million bundles. Ha? Hindi magkakasya yun sa maletang kinunan niya, na mukhang kakabili lang nila sa SM. Nagpulong ang mga leader ng political parties sa Kamara para pag-usapan ng mga aligasyon ng nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Panel Chairperson na si Saldico. Nagkakaisa nilang tinuligsa ang mga paratang ng dating kongresista laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Kasabay nito ang hamong patunayan ng kanyang mga aligasyon. Ito ay isang haka-haka lamang. So, kung gusto niyang patunayan yan, kailangan umuwi siya kasi maraming inconsistencies sa kanyang mga statements. Ito po yung sinasabi namin sa lakas na kung pag-uusapan po natin itong issue ng corruption na ito, dapat po base po yan sa verified na facts at base po yan sa mga ebidensya. Huwag po natin gawing plataforma ito na drama, na kumbaga parang soap opera. Isinangkot ni Ko ang magpinsang Marcos sa umano'y 100 billion pesos na halaga ng insertion sa 2025 budget. Tumanggap din umano ang dalawa ng 56 billion pesos na halaga ng kickbacks sa infrastructure projects na isiningit. Naniniwala naman si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno, pinaka-guilty sa kontrobersya ng infrastructure corruption si Ko, at ang mga aligasyon nito laban kina PBBM at dating Speaker Romualdez ay panglilihis lamang sa issue ng pagpapanagot sa mga nasa likod ng anomalya. We have to be careful listening to this guy kasi you can make the most ridiculous and outlandish statements. Kasi parang mga to talagang parang diversionary tactic talaga. Siyempre wala na siyang paliwanag. Sana sagutin niya yung mga paratang sa kanya, di ba? Dapat handain na nila yung sagot niya sa korte kasi kung hindi siya sumagot ng maayos, ang lawyer niya, may kalalagyan siya. Nagpahayag din ng suporta ang political parties ng Kamara sa PBBM administration, kasabay ng paglilinaw na hindi sila inutusan para gawin ito. Pero para naman kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, pinakamainam na humarap sa mga investigasyon si Ko at sumailalim sa cross-examination. Ngunit binigyang diin nitong hindi dapat isantabi ang mga aligasyon nito. Kailangan maglabas pa ng mga corroborating evidence para mapalakas ang kanyang aligasyon. At sa bahagi naman ng halimbawa ng ombudsman ay pwedeng simulan ang investigasyon sa mga aligasyong ito sa halip na hindi pansinin o ibasura kaagad. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.